Lahat tayo, maaari, nakaranas nung minsan meron tayong namit na salesman. Nung araw na uso yung Electrolux no? Pag pinapasok mo sa bahay mo yun, may hirapan kang palabasin Kasi nung araw, hindi pa naman talamak yung vacuum. Naalala ko noon kalalaki pa ng mga vacuum nung araw Batang paslit pa ako noon Yung mga late 90s. 80s pala, hindi 90s. Sobra na yan. Sila yung tipong talagang ipapersuade ka to buy something from them. To the point, hindi ba marami mga salesman, yung bagay na hindi mo naman kailangan, sa husay nila mag-persuade, nagiging kailangan mo na. Di ba ganyan ang mundo ngayon? Even nowadays, ang advertising, makikita ninyo yung nakalagay, buy now! Ganyan naman ang sales Yung isa nga ang ginawang pangalan ng tindahan nila, last chance. Imagine yun. Talagang last chance na. Mula noon, last chance na siya. Hanggang ngayon, last chance pa rin. Talagang many chances ang binibigay sa mga tao. Ganyan po ang advertising. Ganyan yung industry na kinalalagyan namin. Gagawin mong kailangan ng tao yung actually hindi naman niya kailangan. No? Buy now! Special offer! No? Hanggang bukas lang. Pero isang linggo na, mayroon pa rin naman. Especially nowadays, usong-uso na naman ng sale. Minsan nga ang kwento ni Kuya Neil, nung inabutan kong pastor sa Word of Life nung araw, sabi niya, merong kapatiran bumili ng washing machine. Kaya nagulat yung asawa niya, bakit bumili ka na naman ng washing machine? Meron na tayong washing machine. Kasi may libreng tabo. Nang dahil lang sa libreng tabo, naging dalawa ang washing machine niya. Minsan, di ba, out of bound ang tao ang mag-isip Kahit hindi mo kailangan, kaso meron kasing libreng kasama Yun yung tinatawag na the power of persuasion. Hindi mo naman kailangan, naging kailangan mo. At yun ang pag-uusapan natin ngayon. Pero, kakaiba, yung persuasion na pag-uusapan natin, syempre, and that is the divine persuasion. Minsan sa ating pagbubulay-bulay, I hope, minsan naisip natin, what happened? Dumadalo ako ngayon sa Born Again Church. What happened in my life? Dati naman kapag weekend, party lang naman ako Party. Pupunta sa concert, manonood ng concert. Pupunta sa esteraha, magsaswimming, kakain. Yun lang naman ang buhay ng karamihan ng mga OFW Party. Every weekend. Kung di man yun, pupunta sa Hidden Valley. Kahit init-init, pupunta ng Hidden Valley, pupunta ng kung saan lang gusto magpunta. Shopping, syempre, maghapong shopping. Pero maaaring minsan, sa pag-iisip natin, what happened in my life, no? At narito ako ngayon sa gawain. What happened deep within my heart and my soul and my mind. At na-persuade ako, dumalo sa gawain. Samantalang ang sarap na ng buhay ko noon. Sino ayaw na maghapong matutulog kapag Friday? Binge watching ng movie kapag Thursday ng gabi? Or laboy? Or anything na gusto mong gawin? Matutulog ka mga alas 6 na, alas 5 na madaling araw. Tapos gigising ka alas 3 na ng hapon. O kapag kumalam na sikmura mo. Tapos nood ka lang uli ng TV, laba. At so, ang sarap ng buhay, di ba? Pero what happened to me? Na yung sarap na yon ng buhay ko ng araw, ipinagpalit ko dito sa pagsamba every Friday. Kailangan mong gumising ng maaga, kailangan mong mag-ayos ng maaga. Lahat aagahan mo para makadalo ka. Hindi ka na makakadalo sa party, hindi ka na makakadalo sa mga birthdays, hindi ka na makakapunta sa lahat ng gusto mong puntahan. What happened to me? And simply because of the divine persuasion of our Lord. Ngayon, in order for us na maintindihan natin yung means ng Lord to persuade us, meron muna siyang ibinigay sa atin. The first and foremost gift. Diba? Or let's say second sa salvation. Kasi when we're saved, then unti-unti hinuhulma tayo ng Panginoon sa larawang nais niya. Ang isa sa napakagandang regalo sa atin ng Panginoon, bukod of course sa greatest expression of God's love na si Jesus Christ, yung tinatawag na faith. Or sa Greek, pistis. Faith. Pag-uusapan natin ngayon, paano tayo nagkaroon ng pananampalataya? Sino ang object ng faith?
Kinino siya nanggaling at para saan? At binigyan tayo ng faith. So, ang Greek po ng faith ay pistis. Ang meaning niya, una, persuade. Be persuaded. This is from Easton's Bible Dictionary. Ang ibig sabihin ng faith, persuade. Be persuaded. Be convicted. Be convinced to the uttermost. Yun ang unang meaning ng faith. Pangalawa, faith is in general the persuasion of the mind that a certain statement is true. Lalo pa naman sa ating mga Kristiyano, sa ating mga spiritual, all that we believe nakaangkla sa spiritual realm. Mga bagay na hindi tangible. Kaya yan yung laging panlaban sa atin ng mga atheists, ng mga scientists. Kaming mga scientists, we have something in our hands to prove yung mga sinasabi namin. Kayong mga Kristiyano, where is that? Where is the tangible proof? Of course, ano sasabihin natin? Because we have faith. Our faith is the evidence. Of course, ano pa naman ang isasagot natin sa kanila? Pero tayo, we believe in God's Word. We believe that God exists because He says so. We are persuaded to believe that. Kinonvict tayo ng Holy Spirit to believe that. Kahit wala tayong tangible evidence, we believe that this is true. At makikita natin yan siyempre, sinabi rin naman sa aklat ng Hebrews chapter 11, what is faith? Faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Kasi mababasa natin sa ibang parte ng Biblia, hindi mo masasabing faith kung nakikita mo kasi. Kung makikita natin ang essence ng faith, yung paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. At kadalasan dyan, hindi tangible, hindi nahawakan. That is faith. Simulan natin sa Diyos. How can we prove that God exists? Hanggang ngayon kasi yan ang debate. Pinag-uusapan. And you know what? Basahin ninyo yung mga scientists nowadays, yung mga atheists, mas mainit sila ngayon ipaglabang there is no God. There are lots of aral na mga tao nowadays. Ginagamit nila yung pinag-aralan nila to prove that God does not exist. This is just a fantasy. Na tayo mga Kristiyano, niloloko lamang natin ang ating mga sarili. Na all religions na naniniwala sa higher deity, niloloko lamang lang ang kanilang mga sarili. Because there's no such thing. Si Neil deGrasse Tyson, isa sa pinakasikat na physicist nowadays, pakinggan niyo yung sinasabi niya, napakatalino ng tao. If you do not know the Word of God, you will believe. Kasi napaka-scientific lahat ng sinasabi. Ang dami, hindi lamang siya. Maraming atheists ngayon sa entertainment. Marami. Sa lahat ng panig ng media, there are lots of atheists nowadays. Anong panlaban natin sa kanila? Of course, faith. Faith. Ngayon, paano ba nagkaroon ng pananampalataya ang bawat isa sa atin? Wino-work out ba natin siya? Ang pinag-uusapan natin yung sa simula, ha? Yung panimulain. Hindi yung after mong ma-born again, kundi yung bago ka ma-born again. Paano tayo nagkaroon ng ganung spark of belief, of faith sa ating Panginoon? Faith is always received from God and never generated by us. Wala sa atin ditong gumising isang araw, no? At unti-unti dahan-dahan winork out mo para unti-unti maging born again ka na. Of course, yun yung workings ng Holy Spirit after mo marinig, i-accept yung kanyang mga salita. But before that, what happened? What happened? Of course, because of God, siya ang naglagay ng faith sa bawat isa sa atin. At makikita natin yan sa Romans chapter 12 verse 3. Ang sabi ni Paul, through the guidance of the Holy Spirit, for by the grace given to me, grasya lamang ang tinanggap ni Paul, I say to everyone among you not to think of himself more highly than he ought to think. Kasi ang lahat ay pawang grasya lamang. Wala tayong pwedeng ipagmalaki sa ating Panginoon. But to think with sober judgment. Ilagay natin sa tama ang ating kaisipan. At alam naman siguro natin yung unang 2 verses nito, di ba? Ng Romans chapter 12. Magbago na tayo ng ating kaisipan. Huwag na tayong umayon sa kaisipan ng mundo. At ito nga ang sumunod. Huwag mong isipin patungkol sa iyong sarili yung mga bagay na hindi naman para sa iyo. Huwag kang magmataas, kumbaga, sa ating Panginoon. At ang sabi dyan, each according to the measure of faith that God has assigned.
The reason that we have faith now in our heart, ang Diyos ang naglagay sa atin. Even holiness, paano tayo naging holy? Imputed by the Lord. No one is righteous nga pero we are now righteous in the sight of God. We are now righteous, holy sa mata ng ating Panginoon because God wills for it to happen. Imputed holiness and righteousness. At even sa kwento po ng buhay ni Abraham, Abraham was not holy. Abraham was not righteous at all. Alam natin yung relihiyon ni Abraham nung araw. Sumasamba sa buwan. Katulad ng ginagawang pagsamba ng mga Muslim sa buwan, especially ngayong panahon ng Ramadan. So, the object of saving faith, tandaan natin to, the object of saving faith, kasi maraming faith. Pero po, hindi lahat ng faith saving faith. Isa lamang ang saving faith, Christian faith. The object of saving faith is the person, the word, the work of the Lord Jesus Christ. Kaya nga sa Kanya natin ililalagak ang ating pananampalataya, di ba? And through the Lord Jesus Christ din naman, sa pamamagitan ng Kanyang mga salita, ng Kanyang mga ginagawa, lalo ngayon nating na-experience yung bunga ng faith na yon na ibinigay sa atin ng Panginoon. And you know what? Nagbigay ng example ng Panginoon kung anong klaseng faith yung pinanimulan niya sa atin, pero enough to move mountains. Di ba? Ano sinabi niya? Magkaroon lamang ikaw ng faith, no? Kasing size ng butil ng mustasa, you can say to this mountain, move, and it will move. Butil ng mustasa yon. Kaya mo nang magpalipat ng bundok sa ibang lugar. Isipin mo kung gasantol yung faith mo. Okay, pakwan mo muna, pakwan. Magkaroon ka ng faith, no? Gabutil ng pakwan, ka-size noon. Naging santol pa. What will happen? What will happen? So nagmula po ang faith sa ating Panginoon. And of course, yung faith na yung ginagamit natin to worship Him, to serve Him, mamuhay ng tama dito sa mundong ating ginagalawan. Kaya natin pinag-usapan tong faith. Kasi po ang ating teksto ngayong kinuha natin sa aklat ng Hebrews chapter 11. Alam na natin yan. Yun yung tinatawag na yung chapter 11 po ng Hebrews, the faith hall of fame. By faith, by faith, by faith. Pero hindi po natin pag-uusapan lahat yung mga binanggit doon. 4 lamang. 2 nasa Hebrews at yung another 2 after nun or nakapaloob mismo sa New Testament. Simulan natin siyempre yung story of faith dun sa totally persuaded number 1, and that is Abraham. Siya kasi ang una, no? Siya yung pinakauna. Kaya nga tinatawag yung the father of faith. Makikita natin dito kung paano nag-work ang Lord sa buhay ni Abraham. At masasalamin natin mismo yung naging buhay natin bago tayo naging Kristiyano. Paano nangyari na isang araw paggising mo, you believe God? Paano isang araw paggising mo, you are following God? Paano isang araw paggising mo, you're here now, hindi sa labas? What happened? The same thing happened to Abraham. Hebrews 11:8-10. By faith, kasi naglagay na ang Panginoon ng faith sa puso ng ating kapatid. By faith, Abraham obeyed when he was called to go out to a place that he was to receive as an inheritance. And he went out not knowing where he was going. Nakita niyo yung bunga ng pananampalataya? Katulad ni Abraham, hindi siya mausisa Hindi siya nag-usisa. Walang sinabi sa Biblia, saan po Lord? Maganda po ba doon? Wala po bang masyadong ahas doon sa scorpions? Wala po bang mga pagans doon? Wala po bang mga cannibals, Lord? Yung lupa po ba, pag nagtanim ako ng kamote, tutubo yung kamote? There's no such thing. Wala kayong mababasang ganyan sa Biblia. But Abraham just followed. And of course, we know, God, nagsimula siya makipag-usap kay Abraham. It all begins with the Word. Kasi narinig niya sa kanyang kaluluwa yung pangungusap ng ating Panginoon. Hindi ito yung tipong blind obedience. Yung feeling lang, nagising siya bigla, feeling ko kinakailangan kong umalis sa lugar na ito, magpasimula ng bagong pamilya. Ang feeling ko, doon ako pupunta sa lugar na ito, even though hindi ko alam kung ano nang aabutan ko doon. No, it's not like that. In the beginning was the Word. Nandun yung pangungusap syempre ng Diyos. Because faith comes by what? By hearing the word of our Lord.
hearing the Word of God. At mamaya marami tayong pag-uusapang example kasama sa mga pag-uusapan natin ngayon, that they first heard the Word, then doon na nagsimula yung paglakad nila sa kanilang pananampalataya, the same as Abraham. Katulad sa sinabi ko kanina, Abraham came from a pagan family. From the land of Ur, parte po yan ng Iraq. Until now, nag-i-exist ang lugar na yan. At by that time po, ang mga pagans, they worship the moon god. Even the Romans, meron silang tinatawag na Luna. Okay, doon natin ginawa yung lunar. Lunatic. Lunar, yun yung mga taong pag yung naging kabilugan ng buwan, nag-iiba yung ugali. Parang baliw. Kaya nga merong lunatic, lunar. Kapag kabilugan ng buwan, nag-iiba sila. For some reason. Of course, there's a lunatic, may sakit sa utak. Luna, lunatic, lunar, moon. Sumasamba sila sa buwan. Nakabase lahat sa moon god ang kanilang mga buhay. Bilang isang araw nga, here's Abraham. Nasabi nga natin sa mga pag-aaral natin ng araw, ang sarap ng buhay na Abraham eh. Kasama niya yung buong pamilya niya at mariwasa sila. They are rich family. Marami silang, ang kayamanan kasi nung araw, hindi naman mga hayop. Kung ilan ang tupa mo, ilang ang kambing mo, uy, ang yaman-yaman mo. Bakit naman? 5 kambing mo eh. 5 ang baka mo or what? Nung araw kasi ganyan. Kasi ngayon, kahit may 5 kang baka, parang wala rin eh. Sa paningin ng tao, di ba? Pero nung araw kasi yun ang kayamanan eh. Yung mga hayop, gano'ng karami. And of course, sabihin na natin yung mga minerals, yung mga expensive minerals, let's say, na meron sila nung araw. But to make the story short, yun yung pinagmulan ni Abraham. Then, out of the blue, sa perspective ng tao, umalis yung pamilya. Kasama ang pamilya ni Lot. What happened? What happened? Because God talked to Abraham. Naglagay ang Panginoon ng faith sa kanyang puso. So nagawa niyang pumunta sa lugar na hindi niya naman alam kung ano ang kanyang ine-expect. Iniwan niya yung kanyang comfort zone. Yun naman ang unang epekto ng faith eh. Umalis ka sa comfort zone mo. Follow me. Learn with me, for I am gentle. No? Hindi kasi natin magagawa na masunod ang Lord through our faith kung mananatili tayo sa ating mga comfort zones. We must go out of our comfort zones. Hindi lamang yon. By faith, he went to live in the land of promise. As in a foreign land. Foreign as in, wala siyang nalalaman sa lugar na yon. Living in tents with Isaac and Jacob. Heirs with him of the same promise. Bakit niya nagawa yun? For he was looking forward to the city that has foundations, whose designer and builder is God. Yung pong konsepto ng Holy City, sa pasimulain pa lamang ng Christian faith, ipinakita ng Panginoon. Yun ngayon hinihintay natin. And of course, nagkaroon ng Jerusalem. But we, as Christians, we are waiting for the heavenly Jerusalem that will come from heaven. Nakita nila nung araw yan. Nakita nila nung araw. At yun ngayon ang nilolong ng mga kapatid na ito. Hindi sila nagsettle doon sa mga bagay, sa mga lugar na gawa ng tao, but inilagay ng Panginoon sa puso nila, there is something more for you. I have something better for you. But bago mangyari yun, get out of your comfort zone. Hindi tayo makakarating sa dapat nating puntahan kung hindi ka alis sa naglalagyan mo ngayon, di ba? I mean, it goes without saying, hindi ka makakarating kung hindi ka kikilos, hindi ka aalis sa kinalalagyan mo sa ngayon. So by faith, mahirap tumira sa lugar na hindi na totally stranger sa iyo, di ba? Lahat tayo naranasan yan, first time tayong pumunta rito sa Saudi Arabia. So hard. Lalo na siguro yung mga dumating dito, mag-isa lang siya, tapos puro Pakistani inabutan niya. At least kami, isang batch kami ng mga Filipinos nung araw. Kapag may nag-iyakan, magkapasama kami. Nakapalungkot. Pare-pareho kayo may umiiyak. Eh kung mag-isa ka lang, ang hirap puunan lang talaga yung kasama mo. Kaya nung merong hindi makakain ng kabsa, dahil kakaibang lasa, meron siyang may mga kasama siya ngayon, hindi masarap, nakakaiyak naman to, hindi masarap. Isipin mo kung mag-isa ka lang, tapos mga Pakistani, ang sarap ng kain nila. Ang hirap Si Abraham, ganun na naranasan nila. Hindi lamang siya, kasama ang kanyang pamilya. Ang sarap sanang imaginein, ano kaya sinasabi ng mga kamag-anak, ng mga kasama ni Abraham? Hindi kaya nagreklamo sila or what? Kaso wala kasi sa Biblia eh. So wag na natin pag-usapan yung wala sa Biblia. Pag-usapan natin yung nakasulat na.
sa Biblia. Pumunta siya doon not knowing where he will go, at hindi niya alam anong klaseng buhay ang naghihintay sa kanya doon, and yet by faith, tumuloy si Abraham. Hebrews 11, 17 to 19. By faith, Abraham, when he was tested, ito napakaganda, offered up Isaac. Bunga ng faith na nilagay ng Panginoon sa kanya, inoffer niya. And he, who had received the promises, was in the act of offering up his only son. Alam natin yung pangako ng Panginoon, nakasalalay sa magiging salinlahi ni Isaac. And yet, nang hingi ng Panginoon si Isaac kay Abraham, ibinigay naman ni Abraham. You know why? Nandyan. Of whom it was said, through Isaac shall your offspring be named. Verse 19. Because Abraham considered that God was able even to raise him from the dead. From which, figuratively speaking, nang i-offer niya ng kanyang taos-puso si Isaac sa Lord, Isaac really died. Figuratively. At nung ibigay sa kanya muli ng Panginoon, He did receive him back. The doctrine, the teaching na kayang bumuhay ng Diyos mula sa mga patay, nasa puso na ni Abraham by that time. That's why nakatulong yon upang i-offer niya ang kanyang kaisa-isang anak. Doon pa lamang, sa pagkakataong yan, nandun na, inilagay na ng Panginoon, kaya kong bumuhay ng patay through the actions of Abraham. Kasi alam ni Abraham, i-offer ko man si Isaac, mapatay man siya, bubuhayin siya muli ng Panginoon. Now that is faith. Now this is my question. Is that easy to believe? Kung nandun tayo sa kalagayan ni Abraham, okay, fine, bumulong ang Diyos, sige, i-offer mo sa akin. No? Anyway, akong bahala. Something good will happen kapag in-offer mo sa Isaac. I mean, is that easy to do that? No, of course it's not. It's not easy. You offer me yung bata, mamamatay talaga. Tapos alam mo naman, ang belief mo, after ko naman patayin yung bata, mabubuhay naman ulit eh. But it's not easy, brother. No, it's not. Bigyan ko kayo ng mababaw na example. Halimbawa, may trabaho ka ngayon. Tapos ang trabaho mo, ang nature, anti-God. Anti-God. Let's say, ang trabaho mo ngayon, no, sa Casino Filipino. Ngayon natin uringan ng Kristiyano, na born again ka ngayon sa kasagsagan ng pagtatrabaho mo sa Casino Filipino. And you know, hindi aaprobahan ng Panginoon any kind of sugal. According sa mga napag-aaralan mo ngayon sa Bible study, sa mga messages, you know na yung job mo now is against God. Will you take that step of faith to get out of your job? Simulan natin sa mababaw na example ng step of faith. Are you willing to give up your job? Can we have this kind of faith? Thinking na meron si Abraham, naniniwala ako, since hindi para sa Panginoon ang trabaho ko, kapag ako nag-resign, God will give me another job na hindi sumasagasa sa kanyang prinsipyo. Kailangan dumating tayo sa ganoon. Me, myself, it happened to me. Ang trabaho ko nung araw, nung ako ma-born again, na-realize ko, it's not good. Anti-God. And just a simple step of faith, itinigil ko yung trabaho ko. Kinakailangan dumaan uli sa scratch at magpasimula sa bagong career. And here I am. A simple. Ginawa kong example pero napakasimple. Step of faith. Walang sinabi sa ipinakita ni Abraham. Sariling anak, papatayin niya. Because he believed in his heart. Bubuhayin muli ito ng ating Panginoon. It's not that easy, and yet it happened sa buhay ng ating Panginoon, ng ating kapatid. Nakita ninyo kung paano siya na-persuade ng Lord? Doon pumapasok yung divine persuasion. No one, no human will persuade you in doing that. May lalapit sa iyo ngayon, sige kuyang, out of your faith, ibigay mo yung girlfriend mo sa iba at bibigyan ka ng Panginoon, you know, come on. Magpa-persuade ka ba, brother? Napakababaw na example nun, ha? Ang tagal mo niligawan, ngayong sa'yo na, ibibigay mo sa iba? Oh, come on!
Anong klaseng persuasion ang pwede mong gawin para gawin ng tao yon? Of course, you know what? Sa religion, it can happen. Maraming kulto, false religion, yung sariling asawa binibigay sa pastor. Alam niyo yung Sons of God, Children of God, naging issue ng early 90s. Si David Moses ba yun, yung pangalan ng leader nila? Ika niya sa raw yung Messiah. At sino mang binhi na lalabas sa kanya ay children of God. So ako ngayon, faithful sa God na pinag-uusapan, sa tinuturo ni David Moses, in order na yung anak namin, na asawa ko, maging children of God, ito ang aking misis, pastor. Punlaan mo ng inyong binhi. And you know what? Maraming gumawa, maraming naniwala. That is the danger of religion. That is the danger of false religion. Walang matalinong tao na pwedeng tumalo sa kanila because there's something behind them, and we know who. Satan and his minions. Hindi lamang yun, marami, Waco, Texas, FBI na mismo ang dumurog sa kanila. Nagsisimula na sila mag-ipon ng armas eh. Aba mo kung revolution na yata ang gagawin nito mga ito. Marami. Philippines, di ba nauso yung mga tinatawag na doomsday prophets sa Pilipinas nung araw? Nung kasagsagan ng mga lindol, nung bulkan, sumabog yung pinatubo, papasok ang year 2000, Y2K, dumami. Yung mga false prophets, di ba nangyari yung isa, tumira sa kuweba? Di ba? Ngayon, ipagbili ninyo yung mga ari-arihan. Kung hindi nyo nakakailanganin yan. Kaso, ang ano kasi doon, pag binenta mo, ibibigay mo yung pinagbentahan doon sa pastor eh. You know what? Ang daming naniwala. See? Ang daming naniwala. That is the danger kapag pinasukan mo ng spiritual ang kasinungalingan. Maraming maniniwala. Maraming salamat sa Lord. Yung klase ng faith na binigay niyo kay Abraham, yun din the same faith na ibinigay niya sa atin. And we know, hindi tayo dadalhin ng Panginoon sa kapahamakan. Kaya nga sa buhay na ito, wala pong masamang tinapay na nagmumula sa Panginoon. Maaaring ayaw mo lang yung tinapay, pero that tinapay is good dahil nanggaling sa Diyos. It's just a matter of perception. Paano mong tinitignan yung ginagawa ng Diyos sa iyong personal na buhay. So persuaded number 1, Abraham. Imposible na merong susunod na pa-persuade, but because of God's working sa kanyang buhay, through that faith na inilagay sa kanyang puso, Abraham followed. We know Abraham was not righteous and holy. Si Paul mismo nagsabi, Abraham was not righteous. Pinaging righteous lang siya ng ating Lord. He was declared righteous by the Lord. Pangalawa, totally persuaded number 2, Moses. Totally persuaded. Binili niya talaga yung sinasabi, yung ibinibigay ng ating Panginoon. Hebrews 11:23-29. By faith, Moses, when he was born, was hidden for 3 months by his parents. Because they saw he was a beautiful child, and they were not afraid of the king's edict. Hindi kasi sila takot. Why? Because they know the word of God. Mahabang panahon ng lumipas, Abraham, Isaac, Jacob, then Moses. Hundreds of years na yan. So yung word ng Panginoon, kumalat, na-share, nakarating kay Moses, maging sa kanyang pamilya. So they know the word of God. They know the power of God. They know that. Kaya nga, they do not fear. They do not fear. Kahit merong edict ang hari na patayin yung mga 2 years old pababa, and yet, because they do not fear the Pharaoh, but they fear God with the holy fear, iniligtas nila si Moses. By faith. It is by faith, not by fear. Hindi po nila iniligtas si Moses because they feared, yung death. Iniligtas sila si Moses because they have faith. Nakita ninyo yung malinaw na itinuturo dyan? Iniligtas sila si Moses because they feared Moses will die. But because they what? They feared the Lord. They have faith in the Lord. They know there is something. Alam na kasi nila by that time yung yung patungkol sa Savior, yung magliligtas sa kanila sa Egypt, magpapalaya. They know that. They hold on to that. Hindi lamang yon. By faith, Moses, when he had grown up, ito pa, napakagandang katuruan.
refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to endure ill treatment with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin. Verse 26. Moses ang pinag-uusapan natin. He considered the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt, for Moses was looking for the reward. Hindi pa po nag-e-exist si Jesus Christ noong panahon ni Moses. Even sa panahon ni Abraham, wala pang Jesus Christ na nag-e-exist by that time. But look at this. Isa sa patunay na bago ipinanganak in the flesh of Jesus Christ, meron siyang pre-existence. Because Jesus Christ is God. He is the Word. He is the Son, big S, na binabanggit sa Book of Psalms. And Moses knows Him well. Mas pinili ni Moses yung reproach of Christ greater than the riches or treasures of Egypt. Nakita niyo yung gaano ka-profound yung faith na nilagay ng Lord sa atin? Who is Christ? Kung ikaw si Moses, don't worry Moses, do this, and Christ will be with you. Okay, Father. Who's Christ? Who's Christ? Sino siya? Sino siya? But by heart, by faith, he know about the Messiah. He knows the story. Siya naman ang sumulat ng unang 5 aklat ng Old Testament, di ba? Moses, through the Holy Spirit, wrote Genesis. At according sa Genesis account, yung bata ang dudurog sa ulo ng ahas. Yun ang tagapagligtas. Yun ang Messiah. So Moses knew. Moses knew. Kaya nga kapag merong nagtanong sa atin, kung tayong mga Kristiyano, from Matthew hanggang Revelation, naligtas tayo by faith through Jesus Christ, in Jesus Christ, paano naligtas yung mga kapatiran sa Malakay pabalik sa Genesis? Eh hindi pa nag-e-exist si Jesus Christ by that time. Jesus Christ pa rin. Because He is the promised Messiah. Siya yung batang dudurog sa ulo ng ahas. Jesus Christ is the central figure of salvation. Mula kay Adan hanggang sa kahuli-huli ang kaluluwang ipanganganak sa huling panahon, they will be saved through the Lord Jesus Christ. At makikita natin yan mismo sa naging buhay ni Moses. He believed in the Lord. Si Jesus Christ mismo yung Messiah. Ang God mismo kasi ang magbibigay ng kapangyarihan. Siya mismo ang sasama sa lahat ng kanilang mga kalagayan. Siya ang magbibigay. Kanina, hindi ba, napakaganda ng inawit natin eh. Sa buhay ko, ikaw ang nais. Basta't siya ang kasama mo, that's more than enough. Is God more than enough? Of course. Kung meron magsasabing God is not enough, check your faith. Check yourself whether you're really in the faith or not. Kasi yung God na pinag-usapan natin, the creator of heaven and earth, ano pang maihingi mo kung kasama mo ang Diyos na lumikha ng lahat, maging ng mga angels in heaven? Ano pa po? By faith, Moses left Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is unseen. Paradox, ano? Nakita ni Moses yung hindi nakikita. Through what? Of course, by faith. Sino sa atin dito nakakita na kay Jesus Christ in person? Wala, di ba? Yet we believe because of faith, because of the Holy Spirit na inilagay niya sa ating puso. His Spirit is talking to our spirit that we are His Son. Nakikipag-usap ang Spirit ng Diyos sa ating kaluluwa na tayo mga anak ng Diyos. And Jesus Christ really do exist and now exist in our lives. Katulad po ni Moses. Doon siya nakatingin sa hindi nakikita, pero merong kapangyarihan sa lahat ng bagay. Verse 28. By faith, Moses kept the Passover and the sprinkling of the blood, so that he who destroyed the firstborn would not touch them. And we know, di ba we know the story of the Passover lamb. The Passover lamb na sinimula nung panahon ni Moses is just the type. It's just the shadow of the real thing. And that is the Lord Jesus Christ, the Lamb of glory. Yung lamb na namatay, yung kordero ng Diyos na namatay para sa atin, na kung saan yung dugo ng kordero, which is the Lord Jesus Christ, yun ang pinanglinis sa ating mga kasalanan. Makikita ninyo, walang kwento sa Biblia na hindi nakarelate kay Jesus Christ. Everything is related to the Messiah. Noong nakaraan na pag-aralan natin, nabanggit ko sa inyo,
Ang sarap pag-aralan ng mga great men of faith, di ba? Sila Samson, si Gideon, sila Barak, sila Moses, sila Abraham. Ang sarap. To the point, masyado tayong nagpapakalunod sa kanila. Minsan namimiss natin, those things happened to those great heroes of faith because of Christ. Ang suma total kasi ng lahat ng nangyari sa kanila, the glory of the Lord. The ending of the story, why it happened is because of the Lord Jesus Christ. Because He is the central figure of our faith. Verse 29. By faith, they passed through the Red Sea as though they were passing through dry land. And actually, talagang dry land. Kasi ang sabi doon, nung lumakad sila, dry talaga eh. Which means, hanggang kailit-liit ang molecule ng tubig, hinawi ng Diyos. Sa mga pelikula kasi ngayon, yung mga atheistic biblical stories or movies, puro putik eh. Puro putik. Ang sabi sa Biblia, dry land yung nilakaran nila. Ganun ang kapangyarihan ng Diyos. Pinaghiwalay niya. Inihiwalay niya hanggang kaliit-litang molecule ng tubig. Hinawi niya para makadaan ng maayos yung mga Israelita. Hanggang kaliit-litang molecule, kaya pong utusan ng Diyos. At by faith, nangyari yon sa kanila. They heard the word of the Lord, ililigtas ko kayo, basta gawin nyo lang yung pinapagawa ko and you will be saved. So nagtiwala si Moses sa kabila ng maraming hindi naniniwala by that time. And it happened. Because God says so. God says so. So kung susubaybayan pa po natin ang buhay ni Moses, marami pa siyang ginawa out of faith. At kung bakit siya nagkaroon ng faith? Because he himself, nakikipag-usap siya sa ating Ama. Nandun kasi yung constant communication. Merong conversation. Be reminded mga kapatid, si Moses, si Abraham, yung mga panahon na yan, wala pa siya ng hawak na Biblia. They don't have any. Tayo ngayon kumpleto. Old Testament to New Testament. Kumpleto po ang hawak natin. So marami tayong pwedeng pagbatayan sa lahat ng nangyayari sa atin, sa lahat ng ginagawa natin. Meron tayong guide. Meron tayong guide. But those people, wala silang hawak na ganon. But they have God. Directly, nakikipag-usap sa kanila. At alam natin, through God's Shekinah glory, nagpapakita ang Panginoon through the burning bush, dun sa pillar of fire kapag gabi, dun sa cloud kapag mainit ang araw sa umaga, nagpapakita ang ating Panginoon. Yun po yung power of faith. We will see the things which are unseen sa mga walang pananampalataya. That is the essence of faith. Ngayon, kasi Old Testament silang dalawa eh. Pag-usapan natin ngayon ang mga nasa New Testament. Sino ba yung totally persuaded to believe God, to have faith in God? Of course, number 3, the apostles. You will see a pattern here, mga kapatid. The same thing na nangyari kasi sa atin is the same thing as always. Paano ba nangyari na isang araw ang mga apostol sumusunod na kaagad kay Jesus? Of course, alam natin ang kwento, pero babasahin na lang natin. As Jesus was walking beside the Sea of Galilee, he saw two brothers. Simon called Peter and his brother Andrew. They were casting net, busy, casting net into the lake, for they were fishermen. Ito ngayon, enter Jesus Christ. Out of the blue, nagkakasila busy. Come, follow me. Jesus said, and I will send you out to fish for people, to make you fishers of men. Verse 20. Makikita natin yung prevenient grace ng Lord. This is called prevenient grace. Hindi mo pa nare-realize, pero God is already working out His grace towards us. At yun mismo nangyari sa mga apostol na ito. At once, they left their nets and followed Him. They heard the word. They heard the word of the Lord. Hindi sinabing at dumaan ang Panginoon at nakatikinan lang sila, Tapos sumunod na sila Pedro. Hindi yung tipong, meron silang actions na ginawa. Hindi. They heard the word. At doon nagsimula ang lahat. They followed the Lord. Out of the blue. Nasa kalagitnaan ng kanilang mga pagkabisi sa pang-araw-araw na buhay. Then they heard the word of the Lord and they saw Him face to face. And they followed the Lord and the rest is history. The same thing with us. The same thing with us. Ngayon, hindi mo pwedeng sabihin, brother, kailan ka ba na born again? Paano nangyari? Paano ka na born again? Wala lang. Basta after kong manood ng magdamag ng TFC, paggising ko na bukasan,
Na-feel ko, gusto kong dumalo sa church eh. Kaya hinanap ko ngayon ng Panginoon. Well, ano sinabi sa aklat ng Romans? No one is righteous, no, not one. No one seeks after God. Wala. It is always the Lord. Napapasok sa buhay mo at kakausapin ka. He will persuade you to follow Him. We really cannot outsmart the Lord. We cannot outmove the Lord. Hindi pwedeng ang Panginoon nasa likod mo, ikaw nauna. Laging nauna ang Panginoon sa atin. We cannot even second guess ano man yung gagawin ng Panginoon sa ating buhay. We cannot second guess. It's always new. His steadfast love is new every morning. Laging bago ang way, ang means ng Panginoon ng pagpapakita ng kanyang pag-ibig sa atin. Hindi lamang siyempre si Peter, yung mga tao yan, sila Simon, saka sila Andrew. Of course, sa 21. So going on from there, Jesus saw two other brothers, James, son of Zebedee, and his brother John. They were in a boat with their father Zebedee, preparing naman their nets. Magsisimula pa lang. So Jesus called them, katulad sa ginawa kila Peter, and immediately they left the boat and their father and followed Him. This time around, yung tatay nandun. We know the authority of fathers in biblical times, mga kapatid. Nung unang panahon, they were called lords. Hindi Lord katulad ni Lord Jesus Christ, syempre, kundi master or tagapanguna sa pamilya. We know the authority. Yung po yung klaseng authority meron ng mga lalaki nung araw. But you know what? Kahit nasa presence ng kanilang father, iniwan nila yung ginagawa nila and they followed the master of the universe, and that is the Lord Jesus Christ. No wonder ang sabi ng Panginoon, kung mas mahal mo ang magulang mo kaysa sa akin, you're not worthy of me. Kung mas mahal mo ang asawa mo kaysa sa akin, you're not worthy of me. Kung mas mahal mo yung mga yan kaysa akin, you're not worthy of me. And we know kung saan patutunguhan, saan papunta yung sinabi ng Lord. If you're not worthy of the Lord, you are not worthy of heaven. If you're not worthy of heaven, saan ka pupunta? Isa lang naman, di ba? Hell. We know the standard of God. Hindi pwedeng nahati ang pag-ibig. Lord, I love you. 50%. 50% po sa asawa ko, sa pamilya ko. It will not work. Doon na yung pumapasok yung Romans 3:23. For all fall short of the glory of God. Nagpo-fall short lagi. Lagi kasing mediocre kind of love and service ang binibigay sa Lord. It will never work. It must be 100%. Kung paano 100% iniwan nila, ganun din naman sa atin nang mag-work yung word ng Panginoon na kung saan doon sumibol yung ating mga pananampalataya. Hindi lamang sila, wag na natin pag-usapan yung 12. Someone outside of themselves. Of course, kilala natin ito. The Apostle Paul. Alam natin yung kwento sa road to Damascus, di ba? Look at that. Look at that. Church killer si Paul. He doesn't care at all about Jesus Christ and the church. Gusto nga niya durugin, wasakin, patayin. To the point na matay si Esteban in his presence. Kaya lahat ng mga ikinuwento ni Esteban, yung final evangelism ni Esteban, narinig lahat ni Paul. Narinig lahat ni Paul. Baring si Paul by that, yeah, right. Marami ng relihiyong katulad niya or what. But we know what happened after that. Nung on the road na si Paul to Damascus to get more authority over to kill the church, to destroy the church, alam na rin nangyari. Out of the blue, busy, talaga napaka-zealous ni Paul. Pupunta ako ng Damascus, hihingi ako ng more authority para madurog ko na ang mga Kristiyanong ito. Hinarang siya ng ating Panginoon. Out of the blue. Hinarang siya ng Lord. Scheduled ba yung nakita nating nangyari sa kanila? Is it something scheduled? No schedule at all. Dahil hindi kinakailangan ng Diyos ang schedule. Even though ang tao mahilig, i-schedule ng Diyos. Ganyan tayo, di ba? Pag nataong Friday din, yung party ang pupuntahan, hindi gawain. Ang hilig nating i-schedule ang Diyos. Wag muna ngayon kasi may birthday eh. Wag muna ngayon kasi merong swimming eh. Wag muna ngayon kasi merong bowling eh. Yung mga kinahuhumalingan ng mga Pilipino, wag muna ngayon kasi merong ballroom dancing eh.
maraming tao hindi na nare-realize, what if God schedules you? Kung i-schedule ka rin ng Diyos, Lord, I am sick, heal me. Walang problema, anak. Next year, i-schedule kita, you will be healed. Gusto mo ba yung ganon? I-schedule ka rin ng Diyos? Kung kailangan mo na ngayon yung tulong ng Diyos, tapos biglang may bumukas ang langit, may nakalagay doon, May 2017. Yun ang sagot niya sa'yo. Ngayon mo na kailangan Yung tuwan-tuwa ka pa, ito na. Tapos pagbukas na ganun, next year pa yung sagot. Ang tao pa naman walang patience. Gusto now na. Now na. Yan ang tao nowadays. Now na. Kung meron karapatang magsabing now na, alam niyo kung sino? Ang Lord. Kaya nga sinabi niya, today is the day of salvation. Do not harden your hearts as in the days of rebellion. No? Kung meron mang now na, pinaka-urgent sa lahat, as in urgent, super duper urgent, that is the salvation of the soul. So, we tend to baliktarin yung setting. Lord, saka ka na ha. Lord, next week ka na ha. Ito na muna, Panginoon, na parang mas mahalaga. Kung pwede nang ang Lord magsalita no? Yung bang yung habang kumakain ka, kakagatin mo yung manok, biglang wala kang kinakain kung hindi dahil pa sa akin. Yung mga ganun ba? Yung gamitin ng Panginoon yung mga tinatangkilik mo na nanggaling sa Kanya para paalalahanan ka lang. Pero hindi ganun, di ba? Hindi ganun kasi we already have the Bible, the Word of God. All we have to do is to listen. To listen and to practice yung mga napapakinggan natin. Walang schedule. And yet, ginawa ng ating Panginoon. At ganun din na nangyari kay Paul. Out of the blue, hinarang siya ng Panginoon. And the rest is history. Kaya nga, later in life ni Paul, ito na ngayon siya, mighty man of faith sa ating Lord. Romans 8:38-39. Kaya nga, kumbinsidong na siya. Totally persuaded po ang ating kapatid. I am convinced, sabi niya, neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor any other created thing will be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Total persuasion. Yan ang nais ng Panginoon na isiwalat ng ating mga bibig at makita sa ating mga buhay. Yung total persuasion, total conviction. That we are really, really totally convinced sa mga sinasabi ng ating Panginoon. Kasi kung totally persuaded ka, nakikita sa action natin nakikita sa buhay. You can just really cannot say na, Lord, I am totally convinced na once a week, kasama sa 10 utos, igalang namin, gawin namin ng pagsamba once a week, according po sa inyong utos. That's not enough. You must be there. Kapag meron na ngayong araw para sa pagsamba, you must be there. Hindi enough na naniniwala ka o naniniwala tayo doon sa sinabi na yun sa pang-apat na commandments. Hindi enough yun. We must be there ourselves. We must be there. Yung faith nga raw must be coupled with action. Alam na natin yan na matagal, Book of James. Faith without action is dead. Romans 14:8. Dumating yung time na si Paul po, alam na niya nakascheduled na siya to die. Paul was scheduled to die. Kung tutusin, di pa pag meron na mamamatay, halimbawa, nataningan ka ng doktor, talagang meron ka ng stage 6 na cancer, let's say. Kung meron ng stage 6. No? At maraming ganyan. We know, lots of people. Ano ginagawa nila? Kunyari, sinabi ng doktor, meron ka na lang 12 months po. No, 12 days po. 12 hours to live. Ano gagawin ng tao? Kakainin na lahat ang gusto niya kainin. Iba nga puro kalokohan ang iniisip magpapakasama na raw siya, magpapakagamol or what. Mamamatay na rin lang ako, gawin ko na lahat ng hindi ko ginawa nung araw. Maraming ganyan. Yung iba ano gagawin? They will spend the remaining time of their lives sa kanilang mga loved ones. Mangungumusta, out of the blue tumawag, kumusta ka na? Botchok. Bakit ko tumatawag? Magkaaway tayo. Patawad na, botchok. Biglang bumabait, yung mga ganun, nakikipag-ayos na. Ganyan kapag mamamatay na. Maraming inaasikaso. Yung iba,
of course, yung mga will and testament, tawagin si attorney, ayusin ang mga pamanang utang, ayusin kung sino magbabayad later on. Di ba? Maraming pwedeng pagkaabala ng tao ngayon bago mamatay, pag alam niya may taning na siya. You know what? Si Paul hindi ganun ang ginawa niya. Meron bang sinabi sa Biblia nung siya ay mataningan na kasi execute na siya Sigurado na yun, he will die. Paglabas niya ng kulungan, he will be executed. Meron bang sinabi sa Biblia at pumunta siya sa kanyang mga kamag-anak? Ipinagkatiwala yung kambing, yung baka, or to that effect, wala. Gawain pa rin. To know Christ more. To know Christ more. At lalo niya ngayon tinitignan yung heavenly place na naghihintay para sa kanya. Kaya nga sabi niya sa Romans 14:8, for if we live to the Lord. If we die to the Lord. So then, mga kapatid, sabi niya, whether we live or whether we die, we are the Lord's. Wala pong kalugihan, mapabuhay man o mapakamatayan kung tayo ay nasa ating Panginoong Hesukristo. Walang kalugihan ang mga Kristiyano. Look at them. Hindi po kalugihan for them to die. To live is Christ and to die is gain. Now that is faith. That is faith. Yun yung tunay na faith. Whether you live or you die, you are the Lord's. Masusukat mo nga raw ang tunay na pagmamahal sa inyong tao kapag nasa kasagsagan ka ng hirap, di ba? Yung hindi ka niya iniwan. Kasi yung iba kasi, you left me just when I needed you the most. Maraming ganyan, di ba? Hindi tunay na pagmamahal yon. Ang tunay na pagmamahal, hindi ka iniwan hanggang kasagsagan ng pagdurusa mo sa buhay. Yun yung klase ng faith na pinapakita natin dapat sa Lord. Kasi yun mismo ang pinakita niya sa atin. Siya na Diyos, naging tao upang tayo ay iligtas sa ating kinasasaglakan. Ngayon, panghuli. Pag-usapan natin na maiksi yung ating verse kanina, yung ating key passage. Mahaling tayo kasama, syempre. Kasama tayo. But I really do pray and hope kung paano yung naging buhay nila nang tanggapin nila ang faith from the Lord. Ganun din tayo ngayon. That is our hope sa bawat isa. Itong mga taong ito, meron silang common denominator. At makikita natin sa Hebrews 11:13-16. Because of faith. All these people were still living by faith when they died. They did not receive the things promised. Wala silang natanggap. And yet, narinig nila ang promise ng Lord. They only saw them and welcomed them from a distance. Pinakita ng Lord. Nang sabihin niyang merong heaven na naghihintay sa inyo. In my Father's house are many mansions. Mauna ako upang ipaghanda kayo ng inyong matitirahan doon. Nang sa ganon, why? Kung saan ako naroon din kayo. The same effect ng Old Testament. Yun din ang pangako ng Diyos sa kanila. But you know why? Nakita lamang nila from a distance. Yung Jerusalem, hindi pa naman nag-exist ang Jerusalem by that time. Kasi at first yun muna ang pangako yung Jerusalem, God's holy city, sa Hebron. Kasi doon nagpunta sila Abraham, di ba? Kaya po tinawag na Hebrew ang mga Hebrew kasi sila Abraham nung araw nagsettle sa Hebron. Okay? The place was called Hebron. Yung mga taong nagsettle doon, they were called Hebrew. Okay, extra information. Gayunpaman, sabi na, winelcome nila yon yung pangako ng Panginoon from a distance, admitting they were foreigners and strangers on earth. Yung itinuro ni Peter sa New Testament, sabi niya, mga kapatid, kaya nga tayo, we are just pilgrims. Tayo'y dumadaan lamang on this planet. We do not belong here. We do not belong here. Tayo po'y mga sojourners. Dumadaan lamang. No? Let's say, mabubuhay ka ng 75 years. 75 years ka lang dumaan sa planetang ito and then you will go to that place na inihinda ng Panginoon para sa'yo. Sa New Testament yun. Pero yung pong essence nun, maging noon pa, taglay na ng ating mga kapatiran. Verse 14. Kaya kung mamuhay sila, foreigners, saka strangers You know why? Because hindi naman sila kasama sa mundo. Tayo man dapat ganun. Kapag tinignan tayo ng mga unbelievers, we are foreign and strangers to us.
Kasi kapag tinignan po tayo ng mga unbelievers, it seems, mukhang hindi ka yata foreigner, hindi ka mukhang stranger sa akin, isa lang ibig sabihin nun, we are doing the same thing. Which is hindi pwedeng mangyari. Iba dapat ang nakikita sa tunay, sa anak ng Diyos, sa hindi anak ng Diyos. But then, again, kapag sinabi ng mundo, we are friends, isa lang ang ibig sabihin nun. Alam natin sinabi sa Biblia, we cannot be friends of this world. Because merong enmity between God and this world. Kung friend ka ng world, you are an enemy of God. But kung enemy ka ng world, it means you are a friend of God. Then you are a stranger on this planet. And they know that. So verse 14, people who say such things show that they are looking for a country of their own. Talagang tinitignan nila yung inihanda ng Panginoon sa kanila. Yun ang tinititigan nila. Not this. No. Hinihintay nila yung promise ng Lord. Hinihintay nila yon. Lord, itong promise mo sa amin, ha? So we will look forward to it. Habang kami nagjo-journey on this planet, we are looking to the goal, to the prize. Katulad din ng tinuturo ni Paul. Verse 15. Ito ngayon. Diyan marami nagkakatalo. If they had been thinking of the country na iniwan nila, they would have an opportunity to return. Yan ang problema sa maraming tao, sa maraming Kristiyano. Laging binabalikan ng nakaraan. Nagsisimula daw saan ang temptation? According sa book of James chapter 1, nagsisimula sa desire, di ba? Sa desire. Naalala ko si Nena. May asawa ng tao, ha? Kumusta na kaya si Nena? Saka si Mengay, kumusta na siya? Nagsisimula sa ganun, madalaw kaya? Tignan ko kaya, ano kaya nangyayari sa kanila? Babalik. Then the trouble begins. Kaya nga sabi ni Paul, hindi na ako tumitingin sa nakaraan. Nakatutok ako sa now and sa future kasama ang Lord. Kaso marami nga kasi tumitingin pa sa nakaraan. Ayaw pang iwan. Malaking problema yan for your future kung nakatali ka sa iyong nakaraan. Hindi ka makakapag-move on. Hindi. Pero itong mga taong ito pinag-usapan natin, hindi. Tinalikuran na nila lahat yan. At nakapag-move on sila, move forward doon sa lugar na nais ang Panginoon na pagdalhan sa kanila. Instead, sa kanilang mga puso, they were longing for a better country, a heavenly one. Therefore, God is not ashamed. Diyos ang hindi ashamed, no? To be called their God. Pag-usapan natin to. Sa mga tao raw, na talagang puso ay nasa Diyos, God is not ashamed to be called their God. Ang ibig sabihin, yung mga taong in the first place, hindi mo naman makita sa salita, sa buhay, ang Diyos, and yet ang lakas ng loob magsabing sila ay anak ng Diyos, nahihiya ang Diyos sa ginagawa nila. Parang ganito yan eh. Kunyari meron kang anak, napaka-pasaway talaga. Pasaway. Totally pasaway. To the point, kapag merong gathering sa school, sino nga pala tatay nito? Tingnan mo, winasak na naman yung sound system. Sino ba tatay nito? Yung tatay nagtatago dun sa likod. Nahihiya, di ba? Di ba nangyayari yan? Nahihiya ka tuloy sa ginagawa ng anak mo. You're ashamed to claim you're the father or the parent of that child. It's the same thing with God. Ang tanong ngayon, kapag kinlaim ba natin, we are sons of God, nahihiya kaya ang Diyos sa sinasabi natin or hindi? Kapag sinabi natin, lakas pa ng loob natin, I am a daughter of God. Ang Diyos kaya, hindi bilang nakikringe siya? Kasi mga ginagawa mo naman, pawang hindi maka-Diyos. Nawa, kapag sinabi natin, we are children of God, ang Panginoon proud to hear it. Yes! This is my child! Nawa, ganun siya. Hindi ka baliktaran, hindi niya ikahihiya. Therefore, God is not ashamed to be called their God, for He has prepared a city for them. Even us nowadays, we are waiting for that city, the New Jerusalem. That city na kung saan inihanda ng ating Panginoon para sa atin. So in conclusion po, the object of saving faith is the person, the word, and the work of the Lord Jesus Christ. Hindi natin masasabing saving faith ang faith na meron tayo kung hindi si Jesus ang sentro ng lahat. It must be Jesus Christ.
We cannot say we have faith if we do not know His words and the corresponding action through obedience. Again, Book of James, faith without action is dead. Ibig sabihin, ang ibig sabihin ni James doon, questionable yung faith na pinag-uusapan natin dito. Questionable sa akin yung faith na ikaw mo meron ka kasi hindi ko nakikita eh. Yun ang ibig sabihin ng mga kapatid. Ibig sabihin, yung faith na sinasabi mo is not really faith at all. Kasi hindi nakikita eh. Kung totoo yung faith na sinasabi mo sa akin, di sana nakikita ko ngayon sa buhay mo at naririnig ko sa iyong mga labi. And God gave us faith to be fully submissive to His will. Hindi ka pwedeng mag-submit sa Lord kung in the first place, di ba? I mean, wala kang faith. How can you submit yourself to God kung wala ka ng faith? Kaya nga yun ang unang binigay ng Lord sa atin. At panghuli po, faith is not faith without 100% trust in God, regardless of any outcome. Panghuli mga kapatid, ang sabi kanina, yung mga taong yan, pinaniwalaan nila 100% yung mga pangako ng Lord sa kanila. But you know what? Most of them, especially mga apostles, they died a violent death. Isa lang sa mga apostol po ang namatay sa katandaan, si John the Beloved. Si Peter po, mga kapatid, ipinako siya ng patibarek. Very violent death. Si Isaiah, binalutan siya ng bark ng puno at nilagari sa gitna. We know James, ano nangyari sa kanya? Ginawa siyang barbecue, di ba? Merong ginawang barbecue eh. Tinuhog. We know what happened to them. But it doesn't mean nag-fail ang Lord sa kanyang mga promises. It doesn't mean namatay in a very violent way ang mga apostles that God failed natuparin yung kanyang mga promises. No, it's not. You know why? Dahil yung mga taong yun, namamatay sila, they are longing for that heavenly city naghihintay para sa kanila. At yun din dapat ang ating mga inaasahan, ang ating nilolong. Nothing is permanent in this life. Nothing. 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 Ang sabi sa Biblia, all that can be seen is temporary. But everything that cannot be seen, that is permanent. And that is eternal. The reason they are like that, because dun sila nakatitig sa Diyos na hindi nakikita at sa kahariang hindi rin nila nahahawakan. So they were really mighty in faith.